Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah,
Good morning, Jesus. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen to thee. Yes, indeed, it shall happen to thee. Yes, indeed, it shall happen to thee. Good Good morning, morning, Jesus. Ayan, magandang... Ay, ang hina, isa pa. Good morning, Jesus. Alive na alay, alive na alay. Na-overcharge ata. Ayan, Magandang umaga po sa ating lahat at muli salamat sa opportunity para sa amin ni Pastor na gamitin muli sa umagang ito. At nawa tayo masigasig na makinig
At kunin na yung mga notebook at ballpen at isulat na ang lahat Medyo na malagay yung pag-aaralan natin. Napakaganda, no? Very Oo, interesting. maganda. Ako, excited ako dito sa pag-aaral na ito. But maraming anyway, bago tayo discovery. magpatuloy, manalangin muna tayo, Sige, Mr. Ernie. go ahead. Thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo po na sa malayang oras, upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, Panginoon, at muling makapag-aral ng iyong salita. Lord, we acknowledge your presence sa oras pong ito, Panginoon. At kami po ay bahagian ng karunungan, Panginoon, upang maipaliwanag ang isang napakahalagang pag-aaral sa oras na ito at ang aming mga kapatid na bigyan niyo po ng a listening ear, O God, na marinig lamang nila ang iyong tinig sa pamagitan ng iyong salita. At sa umagang ito, maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Ayan, Lord. So bago tayo magpatuloy, alin natin muna yung verse of the week. Verse of the week, 1 Ayan, Corinthians 15:57. 57. Ayan. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang ganda ng trend ng ating mga discussion, no? Yung progression ng pag-aaral. Oo, may progression. Napakaganda. Oo. At maganda kasi yung dulo, victory, triumphant, overcomer. Yung more than conqueror, More than triumph in conquerors. Christ. Which is actually, yun ang ating goal, hindi ba? No? Sa ating buhay Yun talaga yung ating goal. Talaga, oh. Bati lang konti, Sister Okay. Jocelyn din ako, magandang umaga po. Kamanggagawa natin si Brother Raymond Teo. And Sister Celeste, I hope you're doing well now. Thank you, Lord, sa ating Panginoon. Sister Wen Kawilan, Brother Ricky Samson, yes, thank you, Lord po, at nariyan kayo. Sister Olive Caray, at lahat po ng kapatid natin na laging nakatutok sa ating GMJ, pagpalain kayo ng Diyos, lalo na sa umagang ito sa ating mga pag-aaral. Amen. Ayan. So, Thank you, bago Lord. tayo dumako pa on a more serious note, let's give the questions for the day. Oo, may mga questions. Excited na siya. Gusto niya. kanina pa niya. Saan tayo? Okay. First question. Ang una pong tanong ay, He will come to us like rain, like the blank and the blank rain. Ulitin ko po. He will come to us like rain, like the blank and the blank rain to the earth. Ayan. So, that's the first question. Second question. Second question po, what does God want from us instead of burnt offerings? So, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin instead itong tinatawag na burnt offerings? Ayan. Napakahalaga po niyan. At sa umaga pong ito, hindi pa ho tapos ang Giyera Patani. Sabi nga ng mga matatanda. Actually, pag-uusapan natin, puro gera ito. Giyera to, digmaan mga to. kapatid. No? At wake-up call to sa maraming Kristiyano. Yes, maaaring ito'y magiging bago sa inyong pandinig tungkol sa warfare na hinaharap ng bawat Kristiyano. Oo. At sa pamagitan nga po ng pag-aaral, ay kami dalawang Mr. Ernie ay na-bless din kami dahil sa masyadong, kumbaga, talagang dinig mabuti. Itong pag-aaral na ito, para maintindihan din natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, even after nung kanilang spiritual birth. Actually, yun ang pag-uusapan natin, yung spiritual birth. During the spiritual birth, ano yung mga nangyayari? Nabanggit ko nga yung wake-up call kasi minsan ang Kristiyano, parang walang giyera kaswal na kaswal no? Ligtas na ako, okay na ako. At madalas kine-claim natin yung mga bagay-bagay na minsan di natin masyado naintindihan. Which is very dangerous. Oo, very dangerous talaga. Ayan, without much further ado, umpisa na tayo, Pastor. Ay, yes. Sige po. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung tinatawag na Joshua's Conquest. Ito yung pagsakop ni Joshua. Na kung tutusin ang buong book of Joshua, ito'y patungkol sa mga sinakop o nasakop nila, except nga ba nangyari doon kay Achan. Pero mapapansin niyo po sa pag-aaral na ito, o sa inyong pag-aaral din, na victory after victory ang nangyari kay Joshua.
Kaya pagdating sa chapter 24, talagang pinagdi-design niya ng mga tao. But anyway, no, itong pag-aaral nga po natin tungkol sa pagsakop ni Josue sa mga kalaban o kaaway ng mga Israelites. Now, itong pagsakop ni Joshua po over the enemies of Israel ay maari, no, maybe regarded as a type, isang uri ng battle na hinaharap ng mga Kristiyano. Parang pag binasa nyo kasi yung Book of Joshua, maganda basahin, minsan para ka nga nanonood ng sine. Hindi natin namamalayan na doon sa labanan na yon ay pwedeng maganap din sa atin bilang mga Kristiyano nowadays. Bagamat walang digmaan na sa pamagitan ng mga espada, pana, o patayan talagang physical death, pero meron po talagang nagaganap o magaganap na battle within us. Now, dito po sa pag-aaral natin, basic forces ng evil ay tatlong bagay lamang. Nandyan po yung world, the flesh, and the devil itself. Mamaya, didiscuss po ni Minister Ernie yan. So tatlo po ang pinaka-basic forces na ginagamit ni Satanas para talagang isang Kristiyano ay tuluyang maging defeated Christian. So pag sinabing world, ito po ay isang organization organizing without God. Walang Diyos to. Yan ang mundo, walang Diyos. Second, yung flesh, yung laman, na hindi po ito yung laman na as per se, no? Kundi ito yung flesh na binabanggit ni Paul doon sa Galatians chapter 5, verse 19. Doon po yan. At of course, the devil itself. Yung mismong si Satanas na sa Ephesians chapter 6, verse 12, didiscuss po ni Minister Ernie mamaya yan. And of course, ang 1 Peter chapter 5, verse 8, na itong ating kaaway na si Satanas is like a roaring lion looking someone to devour. At sino yung kanyang hanapin? Of course, tayo, mga Kristiyano, dahil hindi naman niya pupuntirihin pa yung kanyang kapwa. Tayo talaga target niya. Oo, tayo yung target talaga nito. Now, sa Bible po kasi, meron tinatawag na three levels of men na dapat maunawaan. There are three levels of men. Merong tinatawag na lower men, the middle men, the higher men. Itong lower men, ito po yung stage na kung saan na pinagmulan natin no relationship with God. Living by the flesh. Walang standard to, walang discipline ito, walang relasyon sa ating Panginoon. Itong middleman naman, supposed to be, ito na po yung, masabi natin nagkaroon na po ng relasyon sa Panginoon, pero ang nangyayari, living a carnal life. Pag sinabing carnal life, mas madaling maunawan, ito yung mga seasonal Christian. Pag sinabing seasonal Christian, ito yung minsan Kristiyano, minsan hindi. Pag Sunday, fellowship, Kristiyano. Pag uwi, hindi na Kristiyano. Seasonal Christians. Ang ating pong minimithe ay itong the higher man. Yes. Ito yung pinakamataas na gusto nating ma-attain. The higher man na ito yung masabi nating fully surrendered to God, submitted to the will of God. At yun ang gusto natin na mangyari. Kaya nga po itong ating pag-aaral ay i-expose natin ngayon po yung mga bagay-bagay na nagaganap sa buhay natin. Bakit tayo nagiging defeated Christians? Now, remember po, tandaan natin, we cannot be declared a winner not unless merong fight. Di pwedeng winner to. Wala naman nangyaring gera. Di ba kahit sa boxing, para ma-declare kang winner, nanalo ka talaga ng labanan. Sa basketball, ganun din naman. Di pwedeng sabihin, kami na ang winner. Kung wala naman labanan nangyari. So to be declared a winner, there must be a fight. Now, dito po sa Romans chapter 7, verse 23, sa Good News Version ko po babasahin. But I see a different law at work in my body. A law that fights against the law which my mind approve of.
it makes me a prisoner to the law of sin which is at work in my body. So kung susuriin po natin itong sinasabi ni Paul, meron siyang problemang hinaharap within himself na sinasabi niya the law of sin. Na sabi nga parang ino-operate o kumikilos ito sa buong katauhan niya. Now, dito kasi, na-identify po ni Paul yung sinasabing the law of sin. Ngayon, ano ba itong law of sin? Na sinasabi niya that operates in the members of his body. So, ibig sabihin, nandun pa rin siya. Yung sinasabi po niya ritong law of sin, ay ito yung tinatawag na unredeemed and still sinful humanness. So, ibig sabihin, meron pang part sa ating buong katauhan natin na hindi pa nare-redeem. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya hindi niyo ba napapansin, bakit ganito? Parang doing the right or wrong, pat may labanan. Yun yung sinasabi ni Paul, meron pang part sa ating life na hindi pa redeemed. Hindi pa totally. At mamaya, makikita natin itong relationship na ito dun sa battle na hinarap ni Joshua. Ngayon, kaya nga po yung doon sa Romans chapter 6, verse 6, ang sinasabi ni Paul, he was talking about the old man. Ito yung ating lumang pagkatao na working or operating in his body, na nandun pa rin. Kaya doon din sa Ephesians, sa book of Ephesians chapter 3, particularly po sa verse 16, ang prayer doon ni Paul, how I pray, O Lord, yung inner being, the inner man, to be strengthened by the power of the Spirit. So, ba't ganun ang prayer ni Paul? Palakasin pa yung inner man. So, yung inner man po rito na sinasabi, ay binubuo ng the reason, the will, and the conscience. So, pag sinabing reason, ang gusto ni Paul, ma-increase yung ating discernment between right and wrong para mapanatili ang isang malinis na buhay. Kadalasan, ang pinakamahirap po sa lahat, yung bang choosing between two good things, parehong mabuti, pero alin din yung pinakamabuti? At yung word na, yung right and almost right. Alin dun yung pipiliin? Kadalasan, napipili natin yung almost. Parang tama, pero actually, based on the Word of God, hindi tama. So yun yung mga sinasabi ni Paul, kaya sinasabi niya doon, ma-increase yung ating inner being. So ibig sabihin, meron pa rin talagang battle na gaganap sa ating sarili in spite of na nagkaroon na tayo ng spiritual birth. Meron pa eh. Now, kay Joshua, ano ba ang susi sa success ni Joshua? Tatlo lang pong steps ang ginawa ni Joshua. So, when God speaks, Joshua listened and he obeyed. Basic. When God speaks, Joshua listened and obey. Sa atin, sa ating, even nowadays, madalas nagfe-fail doon sa pagsunod na o maaaring sa pakikinig pa rin. Pakikinig pa lang, may problema na Oo, minsan. doon pa lang Kasi ano bang sabi? Minsan, masyado kasi busy ang tao. Maaaring during the fellowship, during the breaking of the word, iba-iba ginagawa ng tao. Kaya hindi niya naintindihan. Pero kay Joshua, basic lang po yun. When God speaks, he listen and obey. Alam naman natin, in a very still small voice, God speaks. He always speaks. Kaya lamang, yung nga pong pangatlo, we never obey. Ginagawa pa rin natin yung ating gusto at yung ating pag-uusapan, yung ating inner being na unredeemed. Now, pag-aralan natin po ngayon, yung key word ng success ni Joshua, and that is the word submission or surrendered life. Pag sinabi pong submission, it means the action or fact of something
or yielding to the will or authority of another person. Ulitin ko po. It means the action or fact of accepting or yielding to the will or authority of another person. Sa madaling salita, pinakamadaling maintindihan po natin, that we always means not always doing what you want to do, but putting God's desires above your desire. Parang andali po, no? Pero putting God's desire above your desire. Yun ang surrendered life. Yun ang pinaka-basic po noon. Now, bakit mahalaga ang submission to God? Bakit nga ba mahalaga ito? Alam niyo po, ang submission to God's authority, it brings freedom. Tandaan natin, nung nag-travel itong mga Israelites from Egypt, nakarating na sila sa promised land eh. So nagkaroon sila ng freedom. Saan? From slavery. Tayo din, pag tayo nag-submit, no? At ang susunod yung desire ni Lord, tayo ay, we are no longer slave ng ating sarili, kundi si Lord na. Hindi na tayo. Kasi ang magaganap na puro gusto ng Panginoon, hindi na yung gusto mo eh. Kaya napakahalaga nun. Hindi lamang po nagkakaroon tayo ng freedom, no? It sets order and direction in our everyday lives. Aayusin niya yung buhay mo. Mapakaayos. Nakakatuwa pa pag ganun yung buhay na natin, surrendered life na, alam mo, inaayos ni Lord eh. At hindi lamang yan, may direksyon na ngayon ng buhay mo. Meron ka ng patutungo. Alam mo na ngayon kung saan ka patungo dahil, of course, surrendered ka na kay Lord. Kung ano yung plano niya sa buhay mo o buhay natin, masusunod na yon at yun ang pinakamainam sa lahat. Now, ano ba ang pagkakaiba ng obedience and yielding? Ako rin, kala ko pareho to eh. Pero hindi pala, magkaiba ito eh. So pag sinabing obedience, it means following order or command. May sinunod ka. Kaya ka sumunod. Merong iniutos sa'yo. Pero when it comes to yielding or submission or surrendered, it means surrender or to give up or yielding control to a more powerful entity. Magkaiba siya. Dito wala kang susundin, kundi gigive up mo lahat. Lahat gigive up mo. At yun ang surrendered life. At yan, meron si Joshua. Makikita niyo kung babalikan niyo yung Joshua chapter 1, merong binigay na sabi na very basic instruction si Lord kay Joshua. Sinunod niya yun eh. Nag-submit siya doon sa sinabi ng Panginoon. Kaya victory after victory na ngayon ang nangyari sa kanya. Now, so what made Joshua extraordinary was his submission to the will of God and his obedience. Extraordinary si Joshua eh. Kakaiba yung kanyang leadership. Kasi yung yielding is not just obeying, but giving the control to God. Yes. Pati control, bigay mo sa Diyos. Oo. At tayo mismo, tanungin natin sarili, talaga bang control na ni Lord lahat ang ating mind, heart, everything? Actually, honestly, hindi eh. Hindi niya controlled eh. Kaya ngayon yung unredeemed na area na gusto ni Lord, makontrol niya. Kaya nga si Paul, ang prayer niya to increase that inner being through the power of the Holy Spirit, which speaks na empowerment yun eh. Yung pag sinabing the power of the Holy Spirit, empowerment yun para to discern. Makikita, kaya nga nakakatuwa. So hindi lang yun. And when you are truly a servant of God, that's all you really need. Pag ikaw isang true servant of God, yun lang talaga ang kailangan mo. And that is a listening ear and a heart that will obey. Kaya nga Ezekiel 36:26, sabi doon, I will give you a new mind, I will give you a new heart, and I will take away that stubborn heart of yours. Ang puso ng tao matigas. Now, let me ask you this question, mga kapatid. Honestly, pwede mo ba sabihin, Lord, surrender na ako sa'yo?
Nagawa na ba natin yun? Lord, surrender na ako sa'yo. Minsan nagagawa yan pag wala na kasing magawa talaga. Emotionally. specific Pero situation. kaya nga pinag-aaralan natin ngayon ito. Pag sinabi mong surrendered ka, ang control na kay Lord na. Hindi na ikaw ang co-control. Kaya nga, sabi nga, isipin natin, what holds us back to surrender our life to God? Ano nga ba nag-hold back? May illusion kasi tayo na tayo pa rin may control a lot of times. Oo, akala lang natin sinurrender natin ating buhay. Actually, hindi. Pero actually, hindi. Ikaw pa rin nasusunod. Yes. Kaya nga, what holds you back? Lifestyle? Hindi mo bitawan yung buhay na, kasi nag-enjoy ako dito. Talagang, di ba, enjoy the blessings of God. Yes, walang problema doon. Pero ang tanong lamang, are we guided by the Lord? Doon kasi may danger din yung too much leisure eh. Oh, yan minsan yan tinatawag na sin of presumption. Akala ko ho kasi. Di ba sabi kailangan i-enjoy? Yes. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong limit sa enjoyment. Ayan. Or somebody. Hindi ko may commit ang life ko because of this person. Kasi mahal ko to kaya hindi ko mag-give up eh. Or something, bagay, naka-attach tayo masyado. At kadalasan ang tao naka-attach sa material things eh. Hindi niya mabitawan ng material things. Ngayon, tingnan niyo po ito, no? What kind of life we have if we are fully surrendered to God? Na-imagine niyo po ba kung truly surrendered life tayo, anong klaseng buhay meron tayo? Kasi hindi na yung desire mo eh. Ang masusunod kundi, Lord, ano ba ang desire mo? Lord, ano ba ang will mo para sa akin for today? Lord, ano ba ang plan mo? Hindi na, Lord, ito yung plan ko, bless my plan. Hindi yun, Lord, ano ang plan mo? Saan ba tayo papunta, Lord? Hindi yun, Lord, papunta ako dito, kaya ingatan mo ako, let your presence be upon me. Hindi ganun surrendered life. Ang surrendered laging, Lord, ano ang plano mo? Lord, pupunta ba ako dito? Lord, bibiling ko po ba ito? Lagi kang nagko-consult. Hindi ka basta gumagawa ng sarili mo. Tandaan natin, that life begins at best if you're fully surrendered to God. At best. Hindi yung blessing, kundi life begins at best kapag ikaw ay fully surrendered to God. Tapos, isipin nga natin, what would happen if we give ourselves to God with no string attached? Wala kang attachment. Para bang, okay lang, Lord. Kung wala yan, di thank you, Lord. Binigay sa'yo. Thank you, Lord. Ulit. Wala kang wala kang reservation, no? Walang attachment. Wala kang attachment. Binigay. Okay, thank you, Lord. Hindi binigay. Thank you rin, Lord. Bakit? You know what is best for me. Yan, hindi ka mag-struggle eh. Hindi ka magagalit na, Lord, tagal ko ng pinlano ito. Surrendered life ka na eh. Kaya, pag binigay niya, thank you, Lord, itong gusto mo. Pag hindi niya binigay, Lord, you know what is best for me. You know what is best for us. You know what is best for everybody. Yes. Nakakatuwa eh. Na-avoid mo pa yung mga frustrations. Kaya nagkakaroon ng frustrations. Tama. Kasi yun yung ating desire. Correct. Pero pag kami, Lord, pupunta ba ako doon? Pupunta ba ako dito? O pag siya naman gagawa ng way, i-orchestrate siya lahat para ma-fulfill yung plan. At yan, meron si Joshua. Meron siyang surrendered life. Kaya nga, siya victory after victory. Ngayon, pag-usapan na natin yung second part, no, Mr. Ernie, no? Yung kaaway. So alam na natin ngayon, ang para ma-attain natin yung the highest level of Christian life, that is, magkaroon ka ng surrendered life. Wala nang iba. Now, pag-usapan naman natin ngayon yung kalaban. Dito ako nag-excite, Mr. Ernie. Ngayon ko lang na-research ito na may mga particular na ugali itong mga ating i-discuss. Anyway, isang point na gusto ko pong bigyan ng pansin sa atin lahat. Nung tayo nagkaroon ng spiritual birth, lahat tayo may spiritual birth at napakahalaga kung kailan man yan. Ako, spiritual birth ko September 21, 1983. Ano yun? Martial law yun eh. Hindi ko makakalimutan yun eh. Na September 21, 1983 sa DAP.
At ang ginamit ni Lord na instrumento talaga sa akin, ang mamiligaya. Talagang tinutukan niya ako dahil sabi niya, kakaiba daw yung nangyari. Anyway, sabi nga Mr. Opie, nakakahiya ka. Bakit? Ano ba ginawa ko? Sabi niya, iyak ka ng iyak, sigaw ka ng sigaw, parang ka nagwawala. Sabi nga niya, nagawa ko yun? Sabi ko, yun na nakita namin. But anyway, napakagandang experience, no? Na ganun ang mangyari. Anyway, so during the spiritual birth natin, ang tanong ganito, why does God let the sinful desires in our flesh remain? Ito yung ating sasagutin. Why did God let the sinful desires in our flesh remain? May relasyon dun sa ating mabasahin mamaya. So, doon nga po sa Judges, no? Basahin ko po to. Judges chapter 3, 1 to 4. Ito po yung medyo lumaktaw na ako ng aklat, pero nandito po kasi yung explanation Judges chapter 3, verses 1, actually to 6. Sa Good News Version ko po babasahin. The nations remaining in the land. So then the Lord left some nations in the land to test the Israelites who have not been through the wars in Canaan. He did this only in order to teach its generation of Israelites about war, especially those who have never been in battle before. Those left in the land were the 5 Philistine cities, all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites who live in the Lebanon mountains from Mount Baal, Hermon, as far as Hamat Pass. They were to be a test for Israel to find out whether or not the Israelites would obey the commands that the Lord had given their ancestor through Moses. And so the people of Israel settled down among the Canaanites, settled down among the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. They intermarried with them and worshiped their God. Tandaan natin, nasa promised land na sila, Minister Ernie. Nasa promised land ito. Pero hindi naalis itong 7 nations to Basahin ko po. Natira pang mga kaaway nandun din. Yes, nandun siya. Hindi naman talaga totaling inalis Basahin ko Deuteronomy chapter 7. Kasi dito, sinabi ni Lord, ibibigay ko na sa inyo Pero ba't pagdating doon sa Judges, hindi nangyari? Kasi nga, doon sa chapter 2, after the death of Joshua at ng mga leaders, bumalik sa old life. Yan. Tingin sa Deuteronomy chapter 7. Simula ko sa verse 1. The Lord your God will bring you into the land that you are going to occupy, and He will drive many nations out of it. As you advance, He will drive out 7 nations, larger and more powerful than you. The Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. When the Lord your God places these people in your power, and you defeat them, you must put them all to death. Do not make an alliance with them or show them any mercy. Do not marry any of them, and do not let your children marry any of them, because then they would lead your children away from the Lord to worship other gods. Kaya nga dun sa 2 Corinthians 7, mahigpit na pinagbili ni Lord, do not be equally yoked to the unbelievers. Pati sa intermarriage, ayaw niya to Kaya nga lamang, maraming mapilit, kaya ngayon, nagkakaroon ng mga broken marriages. Kasi doon pa lamang sa umpisa, sinabi na ni Lord, do not intermarry with these people. Ngayon, sa atin bilang mga Kristiyano, tandaan natin, in God's commandment, there is no compromise. Pero maraming Kristiyano living in a compromising life. Ngayon, at ang sabi doon ni Lord, but to attack and kill these sinful desires completely.
Sabi niya, completely patayin ito eh. Now, sa Colossians chapter 3, verse 5, we are to put death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil, desires, and greed, which is idolatry. Ngayon, so tandaan natin mga kapatid, nasa promised land itong mga Hittites. Sa atin, hindi tinanggal ni Lord yung mga sinful desires. Why? Para ipakita sa atin na merong war na magaganap sa atin ngayon. Kaya niya binigay ang Holy Spirit at ang prayer ni for i-increase ang ating discernment kasi malalagay tayo sa sitwasyon wherein itong old nature na ito ay haharap sa yuto. At kapag itong old nature na ito, na-encounter mo siya, at ito ay na-overcome mo, then you become a conqueror. Not unless na hindi mo nako-conquer yung mga desire na yan na nasa atin pa rin, hindi ka conqueror. Defeated. Malinaw po ba, mga kapatid? Kaya wag tayo magtataka, ba't may mga desire akong ganon? Inallow ni Lord. Para through the power of the Holy Spirit, yung Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit, maglalaban na yan within us. Maglalaban na yan, may gera yan. So, kailangan ma-increase yung ating discernment, kaya hindi tayo pwede mag-settle doon sa almost right. Doon tayo sa right. Ano yung right? Word of God. Whatever na dineclare ni Lord na mali is mali. Hindi natin pwedeng baliin yan. Pag sinabi niyan tama is tama, doon tayo. Kaya doon nagkakaroon ng struggle. Kaya nga, maraming mga Kristiyano living a carnal life. Dahil doon, yung inner desire, yung lustful desire, naroon at hindi mapagtagumpayan. Ngayon, tandaan po natin, walang exemption. Lahat tayo subject dito. Lahat tayo. Kahit matagal ka na, kahit matanda ka na sa Kristyanismo, nandun pa rin yung desire na yon. At ito, pag bumabangon ito, nakikita mo kagad, old nature, patay ka na. Akala kasi na ibang Christian, pag naging Kristiyano, ay wala na, tanggal na lahat. Oo, Okay na, ginawa na hindi. lahat ni Lord. Okay Hindi. na ako. Yung sinasabi ni Paul, yung law of sin within him, operating in his whole body. At alam ko nararanasan natin lahat ito. Kaya pag ito'y magagalit ka, sabi lang, ang new nature ko is love, forgiving. Hindi ko na magagalit. Nagalit ka, hindi nag-operate yung old nature mo. Nakita nyo mga kapatid. Kaya nga, ang mga masabi niyang, I am a more than conqueror, pag na-conquer mo lahat ito. Itong mga masabi nating, mumunting kasalanan na nasa atin. Amen. Ngayon, pag-usapan na ngayon natin ito. Ito pong 7 nasyon na natili sa promised land. Tandaan nyo, nasa promised land ito. At ang bawat isa sa kanila ay merong mga traits. May mga karakter na pwedeng na-adapt o pwedeng ito ang nagiging ugali ng ilang Kristiyano. Yes. Amen. Ngayon, sayin natin. Unahin natin ang mga Hittites. Ang Hittites, his name means terror. They were giants who brought fear. Naalala niyo yung spy? Di ba nakita nila mga higante? Natakot sila. So ito, giants who brought fear, confusion, and discouragement to others. So, ibig sabihin, kaaway natin itong trait ng mga Hittites. This is our enemy because we should only fear God. Sa Diyos lang tayo dapat matakot. Fear God and not anything other than God and not even men. Pero maraming tao, bisa sa dilim, takot. Doon pa lang, ito yung mga Hittites. Dapat wala. Meron tayo ang Panginoon. Now, sa Proverbs chapter 29, verse 25, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Na dapat nating to fear. If God is with me, who can be against me?
Walang tatalo sa'yo if God is with you, if God is with us. Now, pangalawa, yung Girgashites. His name means as one who returns back from a pilgrimage. Kinuha ko yung meaning ng pilgrim. Ang pilgrim sa Tagalog, ito yung mga taong gala o lagalag. Pag taong gala, parang ano kaya ito? Yung ikot na ikaw pa. Yes. Therefore, they were people that go back and unearthly. Ibig sabihin, ito yung makamundo. Bumabalik sila sa kanilang old life. Kaya si Lord sinasabi, burn the bridges. Sunugin mo ang isang tulay na maaring magtawid sa iyo pabalik sa old life, and that even friends. Kahit kaibigan ko, ibabalikan nito, ay hiwalay ka dyan. Now, they build their houses using clay, which show they are not stable in their mindset. Unstable to. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan to, walang decision ito. Pabago-bago isip, Yes. ano? So ito yung ating kaaway din because we have to be stable in our faith, always based on Jesus Christ. Alam niyo sa James chapter 1, verses 6 to 8, a double-minded person will not receive a blessing from the Lord. So hindi ka pwedeng double-minded, maglilingkod ako, hindi, hindi pwede kang double-minded. Dito sa Isaiah chapter 28, verse 16, thus says the Lord God, behold, I am the one who was laid as a foundation in Zion, a stone, a tested stone, a precious cornerstone of sure foundation. Whoever believes will not be in haste. Amen. Now, pangatlo, itong mga Amorites. The Amorites, they were people who were arrogant and boastful in their speech. Meron ka marinig ng mga Kristiyanong mayabang mag-share. Bagamat walang masama sa pagbabahagi ng iyong pagpapala. Pero ang sabi ng Jeremiah 9, if you want to be boastful, Boast of what God has done. boast that you know and understand God. Yun ang sabi dun eh. So hindi mo dapat ipagmalaki pa. Kaso nga, arrogant, salbahe ito eh. They have high self-esteem and this pride lead them to finding faults in others. Parang si Saul, fault finder, naghahanap siya ng sisisihin doon sa ginawa niya. Parang, kaya nangyari sa akin to dahil sa inyo. Kaya ako nagalit kasi ginalit mo ako. Hindi ito mga responsible na tao. Blaming other people doon sa kanilang mali. Ingat po tayo dyan. Now, this is our enemy too. Because God is the only judge. So if we judge others, then we will be arrogant before God. Hindi tayo pwede maging judge dyan. Sa Proverbs chapter 8, verse 13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Amen. Now, itong mga Canaanites, ito nagulat ako rito sa Canaanites eh. Ang mga Canaanites, his name means merchant. Mga negosyante ito. Who humiliate. So, negosyanteng nagpapahiya. Mayabang to. Kumbaga, nang mamata ito ng kanyang kapwa. They were financial giants. So, ito yung mga higanting mga oligarchs ang tawag doon. Ito yun. Sabi ko, naku, doon bumabagsak ito. Mga financial giants. And they're motivated by greed and lust for the accumulation of earthly and material wealth. Ito yung hindi humihinto ng pagkita. Mayaman na, gusto pa rin. Di ba sa Proverbs, yung mga lich, mga linta. So ito sila eh. Ngayon, this is our enemy too. As we can serve both master, the money and God, and the world possession, tandaan natin is only temporary. Ang sabi ng Book of Timothy, dumating kang hubad, lalabas kang hubad. So saan mo dadalhin yung pera mong yan?
So sa James chapter 4, verse 4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Amen. Now, panlima, itong parasites. These people have no discipline and restriction. Eto, delikado to. Walang discipline to. Lahat gagawin ito. Walang bawal, walang masama. So this is our enemy because we have to completely surrender ourselves to God's commandments. So tayo under instructions, may mga standard tayong dapat sundin before God. Pero itong mga parasites, wala ito, walang restrictions. Gagawin mo kung ano gusto mong gawin. Number 6, itong mga Hivites. They claim to offer a good lifestyle, living by phrases such as, if it feels good, do it. Very familiar. Pamilya tayo sa slogan na ito. Ito yung mga Hivites. So, if it feels good, do it. Don't worry what other people think. So, huwag mong pansinin sasabihin niya, gawin mo kung ano gusto mo. Hindi lamang yon, and look out for number 1. Parang parang pamilya. May libro nga ganyan nung araw, ng 1970s, Looking Out for Number 1. Ay, mga Hivites ito. Ugali ng Hivites ito, mga kapatid. They live a very luxurious life. Talagang namumuhay ng mayaman. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. And lastly, ito mga Jebusites. Ang mga Jebusites, they were people who exploited and polluted others through immoral activities. Meron ito. Ay hihilahin ka nito sa mga immoral activities. Marami ngayon yan. Yes, at even Christians nahihila dito eh. Now, this is also our enemy because our body is a temple of our Lord. Temple ito eh. Sa Matthew 5 verse 27 to 28, you have heard that I said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully have already committed adultery with her in his heart. Kaya mga kapatid, ito yung enemy na kalaban natin. Nasa promise land tayo, ito siya. At maaring some Christians ay affected dito. At maaring nagiging part ng kanilang life. Kaya nawa, maging very, very prayerful tayo, magiging very discerning tayo dun sa nangyayari. Sa ating sarili, kailangan gamitin mo talaga ang power of the Holy Spirit to discern ano ba nag-ooperate sa akin. Yung old life, old na new nature. Kaya nga binigyan para madi-distinguish mo ngayon. Kaya para masabi natin, ikaw ay winner, you must have a fight. Yeah. God bless. Thank you, Lord. Maraming nagkiklaim ng victory after victory after victory, pero walang discernment. Yes. Akala nila, victorious na ako in Christ. Pero nakakalimutan At nila. kita sa life. Alam mo yan, nagde-declare ka ng victory, nasa gera ka pa. Oo nga. Buhay pa yung mga kaaway mo. Hindi. Tsaka yung gerang yung mga kapatid, walang katapusan ito. On the day of Christ, doon matatapos ito. Kaya nga, keep working for your salvation, sinasabi ni Paul. Kung isipin natin lahat yung mga sinasabi ni Paul sa kanyang epistles, ba't kaya ganun laging reminder niya, no? Naku, hindi magugustuhan ng mga iba to, yung susunod na, Hindi, lagi na sinabi- part na topic. Lalo yung sinasabi, I fought the good fight of faith. Oo. So, ibig sabihin, hanggang sa huli, nakipaglabanan si Paul. Oo, hanggang huli. Hanggat lahat may papapatay, Oo, patayin. kaya walang graduation. Di pwede sabihin, graduate na ako dyan. Hindi. Oo, kasi meron na akong bahay at lupa. Oo, Ayos hindi. na ang aming buhay. Oo. Akala nila okay na yun. Hindi pa. May gera. Kaya nga, everyday yan, kailangan i-renew mo yung Ayan. commitment. Kasi nga, baka nasusway ka na eh. Hindi mo alam, sway ka na pala. Oh. Oo, Iba na ayan. pala yung ginagawa natin sa pinagagawa ng Diyos
sa atin. Oh, Amen. ito pa yung mga sundalo na nagsiselebrate ng birthday ngayon at batiin natin. Oo nga. Yeah, doon tayo sa happy birthday. September 8, 2022, ang mga kapatid natin na nagsiselebrate ng blessing ni Lord, no? Sister Shirley de la Peña. From Baguio. From Baguio? Yes. Okay. Kapatid nila Sister Sol yan. Oo nga. Pangasinan, I mean. Pagkisina pala. sis- Taga Baguio actually sila ngayon nakabase. talaga. Pero galing sa Sampabian. Okay. Sister Sonia James. Sonia James, kapatid naman niya yan. Okay. Sister Ivy Dalisay. Sister Delia Jokdo. Yan, from, sa taas. Sister Masalis yata. Sister Lisette Montenegro. And Sister Mary Grace Siya ba yung taga-Laia? Si Grace? Mary Grace Flora. Anyway. Okay, sige po. Happy birthday. Happy birthday. Sister Jam. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, hindi natin makakalimutan ang new song of the week. Ang title nito ay In the Midst of the Storm, composed by Brother Darwin Datu. Melody and arrangement by Sister Jan Yabyabin and Brother Alan Cabral, and of course, interpreted by Makati West Band. Panoorin po natin. Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, Emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith, declare without shame you are God, and I'll
Yan po yung ating mga kapatid na hindi lang po yung kanta maganda kung panoorin nyo mabuti, yung worship. You can see how they praise and worship God while they were singing. Anyway, diretso na po tayo sa ating topic. Kanina nga po ay yung tinatawag na literal na labanan. Pero ngayon po, ewan ko, for some maybe this is good news, but for some maybe this is bad news. Ha? Hindi pa tapos? Akala ko ba okay na ako? Ayan. So, basahin po natin ang 1 Timothy 6:12. Sabi dito, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. May labanan pa po, at pinaglalaban natin dito ay ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung saan lahat ng pangako niya, sa lupang pangako nga, walang iba kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay magaganap sa ating buhay. At siyempre, may kokontra. At kaya nga po ang title niya ay Spiritual Warfare. May labanan pa rin po. No? Let me read my notes on this. The wars waged by the Israelites against the former occupants of Canaan is a type of the fight that we Christians have to undergo. Although in our times, it's no longer an external warfare, but spiritual. So ang tanong, bakit? Bakit ako kailangan humarap sa gyerang yan? Unang-una, hindi masisiyahan si Satanas na hindi tayo ipahamak. Kasi alam niya, mabibless na tayo. Maganda na yung ating ano. Pero nais niya tayong sirain dito. Nais niyang buwagin itong pananampalatayang ito. At hindi siya titigil. Meron nga akong iba, ang tawag dito, naghihingalo na, tinutukso pa. I have seen that, no? Up to the last minute. Kaya nga, salamat sa atin, nakahanda tayo. Yung iba mamamatay na, tinutukso pa. So, kailangan po nating maintindihan ito. Now, bakit merong ganito? Remember, once we identify ourselves with Christ, we declare war against the forces that desire to rob us of our privileged position in Christ. Maliwanag po yun. Once you identify yourself with the Lord, yung dati nating mga kakampi, sabi nga ni Pastor kanina, ang mundo, ang laman, not literally, not directly sa mga demonyo, pero without us knowing it, yung influence nila ay nagmamanifest sa buhay natin nung araw no? At yan ang gusto nating bantayan, no? Kasi hindi natatapos yung labanan na yan, okay? So sa 1 Corinthians 6:17, but ito po yun, but whoever is united with the Lord is one with Him in the Spirit. Kapag ikaw ay nakay Kristo na, iisa ang Espiritong ipinaglalaban natin dito, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At uulitin ko po, hindi ho pwedeng sabihin na, yun nga misconception, ayos na yung buhay ko, wala na yung problema ko, okay na ako. Ano sabi ng salita ng Diyos? Be careful when you think you're standing, baka bumagsak ka. At diyan po nakakapasok ang kaaway without us knowing it. So maliwanag po, nasa gera tayo. May mga kaaway. Kailangang patayin. Pag may kaaway, kagaya ng yung labanan, dahil may kaaway, ano ang instruction ni Lord? Patayin mo. Show no mercy. Show no mercy. Kagaya rin po sa atin. At ilang pag-uusapan natin. At nabanggit na yung mga kaaway kanina, hindi ba? No mercy. Patayin mo. At kaya nga lang po, kapag tayo hindi nag-ingat, ano nangyayari? Yung we're supposed to be in one spirit with the Lord, dahil nadadaya, ano po nangyayari? Akala mo, okay ka pa rin. Mamiligaya, laging sinasabi yan. Some people think that the Lord is still with them. Nag-iisa na lang pala sila. Mga Kristiyano po itong binabanggit ng mami, no? So, nabanggit na po ito, there is no such thing as neutral ground for us. We are either for Christ or against Him, no? It's a fight of faith against the enemies of our soul. Gusto ko lang po bigyan, remember this, kung ikaw ay lalaban sa kaaway, kailangan alam mo sino yung kaaway mo. Right? Kailangan alam mo, kailangan ma-identify mo ay kaaway ito. Kung hindi, mauunahan ka.
Ito nga pong pag-uusapan natin, itong worldly system, no? Sa 1 John 15:16, ito lang po, matindi na. Sabi dito, do not love the world or things in the world. For if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung ikaw ay attached pa rin sa mga bagay sa kamunduhang ito, maliwanag po at masakit. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, wake up call ang pag-ibig ng Ama ay wala sa taong yaon. Kung attracted ka pa rin sa mga worldly ways, whatever it is, no? For all that is in the world, the lust of the flesh, ito yung mga manifestation, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yung binanggit kanina, yung mga kayabangan, no? Pag sinabing lust of the flesh, kahit na anong hilig ng laman, no boundaries, no? At pag sinabing lust of the eyes, lahat ng makita gusto. Kaya nga minsan ang mga tao sabi, been there, done that. Ako been there, done that. Na parang ang nangyayari, ang scoreboard ay hindi yung iyong relasyon sa Diyos, kundi ano na ba napuntahan mo, saan ka na ba nag-enjoy. Wala pong masama doon. Pero this must be seen in the perspective of the Scripture. Okay? Ngayon po, the worldly system is an integrated set of structures and philosophies influenced by evil spirit and ultimately headed by Satan. Tandaan natin, the prince of this world is Satan. The prince of this world is Satan. So siya ho nag-i-impluensya lahat ng mga nangyayari sa mundo. Kaya nga hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga rito. Kaya nga't kailangan mag-ingat tayo sa ating paglalakbay sa buhay upang hindi tayo masama sa pamamaraan ng mundo. Okay? Ang purpose po ng worldly system, liwanagin po natin ito para mag-ingat tayo. Unang-una, to deceive human beings. Dadayain tayo. Yung sabi nga kanina ni Pastor, if it feels good, do it. Wala nang masama dito di ba? Pero yan po ang paraan ng mundo para dayain tayo. Kaya kanina pa natin pinag-uusapan, gamitin mo yung discernment mo. At makikita natin mamaya paano ma-develop ang discernment. No? To separate people from God, very subtle po ito. Yun nga sinasabi kanina, wala namang masama dito. Di ba? Okay naman ito. Pag wala kang discernment, hindi mo alam, unti-unti ka nang nahihila. And to ultimately destroy us. Ang mundo po, ang laman at ang demonyo ay nagkokontsaba yung tatlong yan. Tatlo yung kalaban natin na hindi hiwalay ang laban. Parang yung mga Jebusite, nagsasama-sama po yan, lahat yan nagkokontsaba para sirain ka, para patayin ka. And that's very clear in John 10:10. No? The thief comes to except to kill, steal, and destroy. Tandaan nyo to, especially in subtle ways. Hindi ho magpapakita ang demonyo sasabihin, ay si Satanas ako, ito. Hindi po. Minsan darating siya sa iyo in 36:24-36. Vital statistics po ng sexy na babae yun. Like an angel of light. Like an angel. Ay, mukha namang angel talaga yung 36. Kaya sinasabi, he comes in subtle ways. Ang paraan po ng mundo, ng laman, parang sa laman naman, kawawa ka naman. You're entitled naman to your own happiness. Di ba? Yan. Okay. So the worldly system is directly opposed to its spiritual counterpart, which is the kingdom of God. Ibang-iba po ang kingdom living. At kung hindi po tayo nasa gyera ngayon, I am very sure you are somewhere out there na maaaring nalalayo ka na kay Lord. Sobra naman kayo, brother. Naku po, ginamit ko na yan. Marami na pong Kristiyano ang nagsabi ng ganito, akala ko kasi. Yan po ang bantayan natin. Sa 1 John 5:19, we know that we are children of God, and that the world around us is under the control of the evil one. Ulitin ko po. 1 John 5:19. We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Even John is already identifying, ingat ka, ang mundo hindi mo kakampiyan. Papapasukin ka lang, padadamahin ka lang yan, but at the end, ang mundo titirahin ka niyang pabalik. Marami siyang trap. Yung mga nabanggit mo nga kanina, marami. Now, its influence, among others, are governments, totoo yan, philosophy,
literature, business, nabanggit mo kanina, religion, marami yung pseudo-religion ngayon na hindi mo kailangang magbago kasi God is love. Ha? At gustong-gusto ho ng mga tao yan, unang-una yung wala sa Panginoon. Pero may mga Kristiyanong nagsusubscribe dyan. Kasi nga ang point is, yung binanggit mo kanina, una, walang submission. So ang control nasa akin pa rin. Kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko at pag nangyayari, ay thank you Lord. Pero pag may pinagawa na, ay hindi pwede, ako may control nito. Okay? Itong media, kung napapansin ninyo sa Facebook, meron nung isang, di ba, maraming, doon, ang tawag doon, icons doon sa taas. Meron isang lugar doon na marami kayong mapapanood. Dati gusto ko manood doon. Mapapansin ninyo, palala ng palala yung mga pinapakita doon. They're even talking of, let me be more upfront on this para alam natin, ha? Why you should masturbate. Ha? How to have sex with another man. How to have sex with another woman. Tingnan nyo ang media. Iba na ang sinasabi. Very subtle. At kung wala kang discernment, mag-i-enjoy ka. Ang sabi nga ng isang pastor na pinapanood ko, alam niyo saan tayo bumabagsak ngayon? At ito sinabi rin ni Lord, sa pagbabalik ko, ang mga tao nasa entertainment area. Yan ang subtle ways ng mundo. I-entertainin ka, maganda, masarap sa pakiramdam. So what do you do? Ay, okay to. Hindi mo napapansin, nakukumbinsi ka na. Kaya ingat po kayo, marami po sa social media. Ako sa Facebook lang, pero nakita ko yung, ay teka, sandali. Iba na eh. Iba na po talaga. At they are becoming more bold, no? Mas nagiging bold sila. Si Billy Graham sabi niya ganun, there is the cosmos, the worldly system which is headed by Satan. Oh, Billy Graham, ha? Which is headed by Satan based upon self, greed, and pride. This is the world that God warns us about, and it is the world system that Christians are to avoid and remain from. So mismo si Billy Graham, sinabi niya na mag-ingat kayo, no? Nandito tayo, wala tayong magagawa, dito tayo naninirahan, pero bantayan mo ang iyong paligid, bantayan mo iyong sarili. Kasi ang kaaway naghihintay lang. Tandaan nyo, ang kaaway natin 24/7, tayo natutulog. Ang kaaway natin natutulog. Lagi nag-iisip pa. Lagi nag-iisip na paano tayo tirahin. Eh kung ikaw ay nga, okay na ako, yun ang pinakagustong salita ng demonyo at ng mundo, okay na ako. Okay? The flesh, Romans 7:23, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Lagi pong magkalaban yung dalawang yan. The flesh and the Spirit of God in us. Doon palang gera na eh. And we need to recognize that. That's why there is always tension in terms of evil and good. And not only evil and good, truth from error. Hindi lang po dapat nating malaman, yun ang sinasabi mo kanina eh. Minsan parang, umubay naman ako kasi tama naman, di ba? Tama. Pero wala sa katotohanan. You're almost right. Almost right. But anything that is almost is definitely Wrong. wrong. Okay? Even if, ito yung sinasabi, even after our conversion, Christians carry within them a nature prone to evil. Yun yung sinasabi ni Pastor kanina, pinahintulutan ng Diyos na itong mga ito ay nariyan to test them. So sa atin din, not only to test, alam niyo kung bakit meron tayong ganito, mga tukso and everything. Kasi kailangan matuto rin tayong humarap sa gera. Ang buhay sa mundo ay hindi madali. Pwede tayong lumaban sa sariling paraan, sa paraan ng mundo. Pero sa kagandahang loob ng Diyos, tinuturuan niya tayo na lumaban upang magtagumpay. Magtagumpay sa mundo, sa demonyo, at sa laman. At diyan mo lang masasabi na it's really, yun yung victory after victory, hindi yung minsan. Hindi yung madalas. Hindi yung, pag sinabi ni Lord na victory after victory, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yan. Nung araw hindi ko rin naintindihan yan eh. Kasi nga, puro ano pa rin, may ginagawa ka pa rin. Pero if you really listen, sinasabi nga kanina, if you really listen to God and really put the control, give the control to God, yung victory after victory, blessing after blessing, ay totoo po yan. Ang masakit, claim tayo ng claim, pero hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin. Kasi hindi natin nakikita ang mundo bilang
kaaway. Okay? So, Romans 3:23, but I see another law in my members, warring against the law of the mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. We need to be watchful on that. Bantayan mo ang sarili mo. Walang magbabantay sa iyo, kapatid, kung hindi ang sarili mo. Kasi ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga bagay sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo, na nariyan na hindi dapat nariyan. Sabi nga nung si Pastor Friend, di ba? Sabi nga ganon, if God is with us, who can be against us? Us. Alam niyo ba, iniligtas tayo ng Diyos hindi lang sa demonyo, hindi lamang sa salaman, hindi lamang sa mundo. Alam niyo saan tayo niligtas? Sa sarili natin. Kaya ang totoo doon, hindi naman si Satanas ang kalaban natin eh. Yung sarili natin. Tandaan natin, si Satanas wala na magagawa. Di ba? Lagi natin sinasabi yan. Di ba defeated na wala nga na siya? siya magagawa. Pwede ka na lang yan dayain. Yes. Kung magpapadaya ka. Kung ang tingin mo sa kanya ay kaaway siya. Okay, tignan pa natin ito. Sa the devil, 1 Peter 5:8, be alert and sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ito po ang isang entity na isa lang ang iniisip. Paano kita sirain, Sally? Yun lang, 24/7. From the time na siya ay naging demonyo from Lucifer, di ba? Hanggang ngayon, isa lang ang kaya nga meron siya pinadadalang demonyo bawat isa sa atin eh. At isa lang ang goal ng lahat ng ito. Dayain mo yan. Isa lang po ang obsession ni Satanas, paano kita papatayin. Eh pag hindi ka naman nag-ingat at sabihin mo okay ka pa, yun nga po. Alam niya yung weakness natin. Oo. Alam niya eh. Hindi, minsan kasi sasabihin natin, weakness ko kasi yan eh. You call sin by name. You don't say weakness ko yan. Kasalanan yan. Yes. Pasukan pa lang, kasi tao lang ako, ngumingisi si Satanas. Tuwan-tuwa si Satanas kapag yan po ang ginagamit nating. Yun ang kalimitang excuse. Ha? Tao lang ako. Wala nang discernment. Hindi ka makita na may gera pala, may kaaway pala ako. Kaya yung sabi nga dito, be sober-minded. Diba? Kailangan ikaw clear-minded ka. Okay? Oo, alert ka. The devil is an unseen enemy, always ready to pounce at every opportune time. He is a murderer, a liar who goes around waiting for someone to fall into his trap by lying and deception. Nasa paraiso na nga si Eva eh. Nadaya pa eh. Kung ikaw yung nga nasa paraiso, nadaya, tayo pa kaya dito? Sa promised land natin. Oo, nasa promised land na tayo. Ayun na nga po sinasabi sa atin. We need to recognize. Hindi natin siya nakikita. Pero mas mahirap yun. Alam bakit? Hindi mo siya nakikita. Salamat na lamang sa mga salita ng Diyos, sa mga revelation. Kung hindi natin alam ito, no? Akala lang natin ang demonyo ay ang tawag sila doon nakadamit na red, tas may buntot, meron na. Hindi sabi nga kanila, he can come like an angel of light. Hihimas-himasin ka at sasabihin sa'yo, tama lang yan, makabawi ka naman. Lagi ka namang inaapi. Ikaw naman ngayon. At kapag ikaw ay nagtagumpay, ang kakantahin mo, ako ang nagwagi. Ano tingin mo doon sa mga umapi sa'yo? Parang dinadown mo sila, na parang ako naman ngayon ang babawi. So, yun po ang kaaway. Ay, maganda itong sinabi ng isang wise general counsel. It's a counsel from a wise general from England. Hindi po siya pinangalanan. In time of war, it is the worst mistake. Listen. It is the worst mistake to underrate your enemy and try to make it a little war. Tayo rin po, mga Kristiyano, akala natin, kayang-kaya natin. Hindi po. Not on our own effort. No? Kaya nga sa Revelations 12:9, woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Alam ni Satanas na maikli na lang ang panahon niya. He is in a hurry. Nagpa-fast forward siya. Kung si Lord nagpa-fast forward by spreading the gospel, ay nagdo-double time to. Oo. Nagdo-double time to kasi he wants to, kung pwede niya ipapahamak niya lahat. No? Sa Ephesians 6:12, ito malinaw to, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers,
against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. We cannot fight the devil by our own means, for they are spirit beings. Okay? And they are more powerful than human beings, plus the fact that they are invisible. Hindi ho natin sila pwedeng kalabanin sa sarili nating lakas kasi sabi nga ng salita ng Diyos, the spirit is always more powerful than the flesh. So, ganun din sa atin, Espiritu yung kalaban natin. Mga matatalino yan, mga anghel dati yan. So, hindi natin sila pwedeng kalabanin. No? Merong pamamaraan upang sila ay ating malabanan. No? We can only resist and overcome them by means of spiritual weapon God has provided for us through Jesus Christ. Ito pong spiritual weapon na to, nung tinitignan ko, ito po yun, no? Madalas, maraming Kristiyano ganito. Dahil ako'y Kristiyano na ngayon, magpapakabait na ako. Gagawa na ako ng mabubuting bagay. Doon pa lang po may deception na eh. Ano ba ang alam mong mabuting bagay? At sigurado ka ba yung pagpapakabait mo, talagang mabait sa harapan ng Diyos? So the weapons of our warfare against the enemy is more of a predisposition. It's a predisposition na dapat ito ang iyong disposisyon upang dalhin ka sa kalagayan na ang kalooban ng Diyos ang nanggaganap sa buhay mo. Mga kapatid, at the end of the day, pati yung gagawin mong mabuti, sa Diyos pa rin manggagaling. Are you listening? If you have that close relationship with God, nararanasan mo to kapatid. Kahit na ang mabubuting bagay na gusto mong gawin, yung sinasabi nga natin kanina, must be controlled by God. Naranasan nyo na ba? May tutulungan ka, sabi ng Espiritu ng Diyos, wag. I've experienced that. Tulungan ko to. But the Spirit says, no, don't. At meron ka namang ayaw tulungan. At ang sasabihin naman ng Espiritu ng Diyos, tulungan mo. So, hindi natin pwedeng iasa sa sarili. Kaya pinag-uusapan natin, hindi tayo pwedeng umasa sa sarili natin sa labanan. At the end of the day, Diyos pa rin. Siya pa rin. Okay? So, tignan natin to. No? Sa 2 Corinthians 10:3-4 muna. We are humans, but we don't wage wars as humans do. We use God's mighty weapons. Not worldly weapon to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false argument. Okay, so ang gagamitin natin, of course, alam natin to sa Ephesians 6:13-18. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Binibigyan ng assurance. Gamitin nyo to. Kasi pagkatapos ng gera, nakatayo ka pa rin. In fact, hindi ka lang nakatayo, victorious ka. Para rin mga Israelites, no, kailangan makonquer nila yan land na yan. Lahat yan. No? Para masabi, this in a sense, what they're saying is, para sa Diyos to. Para sa Diyos to. Ganon din sa atin. That's why we are, di ba, we are being summoned. Do everything for the glory of God. So every time I win a battle against the enemies, kahit sa isip lang mga kapatid, hindi lang action ito. Tandaan natin, ang gera nagsisimula dito. Pag dito pa lang, talo ka na, talo ka na. Yung sinasabi niya, yung terror, yung fear, pag doon ka nagpadala, mga kapatid, talo ka na. So, kailangan maunawaan natin na lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay dapat on alert. Di ba pag may gera, merong weng-weng, may sumusugod na. Bago pa dumating ang kaaway, dapat may alert ka na. At ito po ang dapat nating gawin. These are the things that we need to do. It's a lifestyle. We need to develop this lifestyle. No? Iisa-isahin ko na lang po. No? Belt of truth. Ito na. Be grounded on God's revelation through the Scripture. Hindi ko sanabing be grounded on the Word of God. Marami tayo, alam na natin ang Word of God. Ang tanong nga ito, do you understand? Doon nagkakatamaran. Ganyan. Hindi naman lahat. Kasi sa prayer meeting, sabi ko, pag-aralan ninyo kasi next week, iba na naman ang Word. Hindi yung pagkatapos nito, hala, kwentuhan na, nawala na. Umati naman akong prayer meeting, relax ka na. Relax ka na. Hindi po. Find out what is God revealing to you, knowing what is true about your life, about yourself, and the truth about His being God. Ako po yun ang aking
aim talaga sa lahat ng prayer meeting, ipakilala ang Diyos. Kasi kailangan unang-una makilala ng tao ang Diyos. Who is He? Marami yung misconception. So we need to be grounded on that. The revelation, kailangan po natin gawing lifestyle ito. Pangalawa, armor of God's righteousness. Nurture and grow in your faith that God's righteousness may be seen in our life. Ito yung sinasabi ko kanina, hindi ka kailangang magpakabait. Mali ang focus eh. Pag sinabi mo kung gusto kong magpakabait, gagawa ako ng paraan maging mabait ko, saan ka nakapokus? Sa sarili mo. Hindi pwede. Hindi kaya ng sarili. Pumukus ka sa Diyos. Pumukus ka sa Diyos. Tignan mo yung righteousness na tinanggap mo mula sa Panginoon. I-acknowledge mo to. Pahalagahan mo ito sa buhay mo. How? Nurture and grow in your faith. Binigyan tayo ng seed. Pero hindi yan lalago kung hindi mo ino-nurture. Kaya yung iba, kala nila, Christian pa rin sila. Kasi, alam na lang nila yung basic eh. For God so loved the world. Okay na sa kanila yan, di ba? O, meron ako mga No. You have to grow. Marami pong mga Kristiyano, nakakaiyak man, unano. Hindi na lumago. Ganun na lang. Why? They never made any effort. Hindi yung magpakabait. They did not nurture the relationship with God. Balik-balik tayo lagi dyan sa GMJ. Okay, isa pa po dito. Di ba? Sa Romans 12:2, ano sabi doon? Be transformed by the renewal of your mind. Di ba? Do not subscribe to the ways of the world. Bakit po? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Discernment. Diyan ka ngayon matututo ng, pag sinabi mong discernment is finding out the will of God. Finding out about the truth about God. It's all about God. Center on God. At doon ka matututo na, sabi nga kanina ni Pastor, ito maganda, hindi maganda yan. Kasi according to the Word of God, hindi yan maganda. At kapag ito po yung nagawa natin, na nurture natin ito, alam niyo kung ano mangyayari, lahat ng gagawin mo kasi I will repeat it. Listen, lahat ng gagawin mo ay magiging kasiyasiya sa Diyos. Lahat. Kahit maghugas lang ng plato, kahit magwalis lang. Why? Because you understand. You cannot worship a God whom you do not know and whom you do not understand. And that is our lifestyle. That is our part. May gagawin ka. Okay? The next, shoes. The readiness to share the gospel through personal testimonies. If you can share the gospel the way we would share it, why not? Pero karaniwan sa atin, wala namang, your testimony, are we testifying? Ay, nakakahiya eh. Ayun ang problema. Ay, baka hindi tanggapin. Ay, baka hindi sumama pag niyaya ko. May problema na. Maraming Kristiyanong ganon, and yet they say, okay na ako kay Lord. Ano sabi ni Lord? Kung kahihiya mo ko sa harapan ng tao, kahihiya kita sa harapan ng Ama. Kaya marami nga daw hong sagsasabing, Lord, Lord. Sabi ni Lord, lumayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Ikinahiya mo ko sa tao. That has never been your lifestyle to promote me. Kami pwede kaming gumagawa nito, pero not for God. Pwedeng promotion of self. Para mabango ako sa mga member, para ako'y makatanggap, para makita nilang magaling ako. It's all about motive. Kaya ako nag-iingat din. Dahil ang dali-dali yung madaya. Nakikinig kayo. Dito kami sa GM. Wow, ang galing ko. Ay, sorry. Sabi ni Lord sa'yo, Ernesto, lumayas ka, hindi kita kilala. Ginawa mo lahat yan. Magaganda. Pero pang sarili mo. Pang sarili mo lahat. Shield of faith. Both our offense and defense against any opposition. 2 Corinthians 1:24. For by faith you stand. Mahabang usapin ito. Pero ito lang ang banggitin ko. Pagdating sa faith. Kilala mo ba ang sarili mo kay Kristo? Do you know who you are in Christ? Because if you know Christ, you know who you are in Christ. Walang pwedeng magpabagsak sa'yo. Because you understand what God has done for you through Jesus Christ. And this is something personal. Hindi po ito pwedeng ipilit. Ito na po yung point na kanya-kanya na. Kaya nga, salvation is to its own. Kanya-kanya na. How do you respond to these studies? No? Helmet of salvation, secured in the finished work of Christ and confident in the power of the gospel, Romans 1:16.
How confident are you in the power of the gospel? O minsan lalabas sa bibig natin, ay hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan. Then you are now, kanino ka kakampi? Hindi na sa Kristo kakampi mo. Tuwan-tuwa ang demonyo pag sinabi mo yun. Kampi kita. Kasi gusto ko rin tirahin yan. Dalawa na lang po, tatlo na lang. Sword of the Spirit, apply the Word of God in every challenges. Maliwanag po ito sa 2 Timothy 3:16-17. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good use. Isa lang po ang tanong lagi, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? That's the first thing that should come into your mind when you are faced with challenges, when there are opposition. The first thing that you need to ask is this, o may mga parang ang hirap, ano ba tama dito, ano ba mali? Isa lang ho, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi ka magkakamali doon, kapatid. Because God will honor your faith. Bibigyan ka niya ng discernment. Pray in the Spirit at all times. Isa lang po sabihin ko dito, always pray in the spirit of worship. Sabi niya, di ba? True worshiper are the one who worship in spirit and in truth. Be a worshiper. Hindi dito sa loob ng worship center, hindi sa loob ng simbahan. Be a worshiper anywhere. Acknowledge God anywhere. Mapapansin mo, nagkakamali ka man, hindi mo natutuloy. Nagkakamali ka man, nakikita mo agad. Why? Because the presence of God is there. Always worship God. At isa pong pinakamaganda kong nadanas in times of difficulties, hindi mo na kaya, worship. Dumapa ka lang. You don't have to say anything. Just worship Him. Acknowledge Him as God. Acknowledge Him as sovereign. And He will do it. Why? Because kinikilala mo siya pa rin. Napakahirap po minsan sa maraming tao ang magtatanong, ba't ganito, mabait naman ako, ang dami kong tinulong sa church, active naman ako sa church. You are worshiping your work. You are not worshiping God. And it takes humility to do that. It's something that we need to practice every day. And finally, stay alert. Never be complacent in your Christian life. Not in a panic or nervous mode, no. When you are at peace with Christ, you are always alert. When you are at peace with Christ, you are always alert. Ang problema, pag nawawala yung kapayapaan na yan kasi kung ano-ano ang pinapasok natin dito at dito. Pero kapag ang kapayapaan ng Diyos ang namamayani sa iyo, I tell you, because of the presence of God, you will always be alert. You know why? Because you do not want to please the Master. So sa umagang ito, yung aming mga pag-aaral, sana nakatulong kasi kami mismo excited sa mga... Bago tayo magtapos, Mr. Ernie, no? Okay. Basahin ko lang tungkol sa angel of light para alam natin na scripturize po to. 2 Corinthians chapter 11. Simulan ko sa verse 12. I will go on doing what I am doing now in order to keep those other apostles from having any reason for boasting and saying that they work in the same way that we do. Those men are not true apostles. They are false apostles who lie about their work and disguise themselves to look like real apostles of Christ. Verse 14, well, no wonder even Satan can disguise himself to look like an angel of light. So, ingat po tayo mga kapatid. Amen. Amen. So, dyan po tayo nagtatapos. Ay, hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayo. Hindi, meron ba? Sagot Ito po nga, na. ito nga. Ayan. Sa unang tanong, ang sagot ay, merong ibang sagot siguro because of the version of the Bible. siguro yung version. He will come to us like rain, like the latter and the former rain to the earth. Amen. And the second. Sa Good News version kasi, no, what does God want from us instead of burnt offerings? Constant love. Ayan. So, ito Amen. po ang Ito po ang winner. pinagpala sa umagang Ayan, ito. Raffle. Ito. Okay. Naglagay ka ba ng pangalan mo dyan? Mga iba naman. Bata. Uy, of course, Sister Trining Federe. Federe. Ay, siyempre. Wala Talaga walang Talaga. daya talaga ito. Talagang si Lord na ito, mga kapatid. Si Lord na yan. But anyway, maraming po salamat sa Daily inyo. reading po. Yan, readings natin for today ay Hosea chapter 8, chapter 9 and 10, at Ephesians chapter 2. Yan po, mga kapatid. At marami pong
Salamat sa inyo lahat. God bless you. God See you bless tomorrow. you. Bye-bye. God bless. 2 Timothy 2